Ay isang mapagpalang umaga po sa ating mga kabiyahero. Andito po kami ngayon sa may pagkanan namin sa may Giaroneta. Hinaharap po kami ng LTO. So pag-plug down sa amin, wala naman kami initial violation. Pinlug down lang kami, binabuksan yung ilaw, iniikutan yung truck ko. Ando na po sa likod yung sign, makikita nyo mamaya, may ako ng papel. Inikutan po yung truck ko, hiningi yung dokumento, rehistro, tsaka yung PA ng prangkisa. Ayan, tapos din hiningi yung lisensya ko. Sumikot na naman po siya sa truck. After po niya umikot sa truck, ayan, nag-iikot siya. Sabi niya, yung dala namin na PA ay hindi raw po PA yun. Application pa lang daw po yun na nagre-request na ma-extend yung aming provision authority. So nagtanong po ako at napag-alaman ko na yung dala po namin dokumento ay consider na rin pong PA yun. Basta hindi siya paso. Hindi naman po siya paso. Halos nung last month lang po siya na renew. Ang punto ko po rito sa mga LTO na to, kung lihitimo ang inyong paninita at pag-inspection sa mga truck, at kung may nakita kayong violation sa mga sasakyan, bakit kailangan nyo pang patawagan yung mga boss namin at kausapin nyo? Anong ibig sabihin nun? Bakit nyo pa kailangan tawagan yung boss namin? Kailangan nyo pang kausapin. Yan po, yan nakikita nyo naglalakad na yan po yung may hawak ng papel. Siya po yung pumara sa amin. At pinatatawagan po sa amin yung boss namin at kausapin niya. Bakit kailangan pa niyang kausapin? Hawak-hawak niya na po yung papel namin. Pinabuksan niya lahat yung ilaw ko, chinek niya lahat. Wala naman siya nakita ng violation ng truck. Ang nakikita niya lang yung papel na binigay sa amin na application sa prangkisa. Eh pagka may application ka na po, may provision authority ka, eh may karapatan ka na po maghanap buhay gamit ang iyong truck sa pagkakaalam ko. O sige, sabihin natin mali ako, sabihin nila may violation kami. Bakit kailangan pa nila kausapin yung boss ko? Bakit pa nila kailangan patawagan yung boss ko? Sa totoo lang po, nadali na po kami ng mga LTO, mareglo po na humingi ng pera sa amin. Kasi nareglo daw 20,000 ang hiningi nila. Ayan, pinalipat po ako sa walang CCTV para kausapin nila. Yung pagkakataon po na hindi na po kami nagbigay kasi wala naman po kaming violation. Panawagan ko po kay DOTR Secretary Vince Dizon at sa LTFRB. Tama po bang ginagawa ng mga taga-LTO nyo, ng mga tauhan nyo, na pag kami nakita, halimbawa, ipalagay na natin na may violation ako. Palagay na natin may violation ako. Kailangan pa ba nilang kausapin yung boss ko? Kailangan pa ba nilang patawagan yung boss ko? Ganun po ba yung protocol ng panguhuli ng mga LTO? Kailangan pa nilang kausapin yung boss? Kung talaga may violation yung driver o yung truck, ba't di nila agad isyuhan ng ticket? Masyado na pong nasakal kami mga bumabiyahe. Katulong niyo po kami sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Hindi po kami kalaban. Naghahanap buhay po kami ng maayos, mga kabiyahero, mga LTO. Panawagan ko po kay Secretary Vince Dizon at saka sa LTFRB Chairman. Baka pwede paki-actionan nyo po itong mga taga-LTO, yung mga tauhan nyo po. Masyado na pong garapan ang ginagawa nila sa amin. Kung talaga kami may violation, ba't di po nila tikitan? Kailangan pa nilang tawagan yung boss namin kausapin. Anong ibig sabihin? Grabe talaga sila. Wala kaming pera, yung boss namin may pera. Yung ba yun? Ganun ba yun? Sige po.